Hi mga mi, samahan niyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Alas 7 na ng umaga sa mga oras na yan at eto ako busy-busy na sa kusina. Gising na pala kaming 5 pero si Kuya Zaiden tulog pa kaya hindi muna namin niligpit yung higaan. Ito nga si Baby Ayo nagpapalambing sa papa niya at ayaw magpababa. Eto at nakapaghugas na nga rin pala ako ng plato tapos nakapagsaing na rin. Kami tirang sabaw kagabi kaya ininit ko na lang din. Bal naman ayun at maagang pinaliguan ng papa nila. Nagising na nga rin si Kuya Zaiden kaya eto at iniligpit ko na din tong higaan namin. Tinalan din talaga at marunong tumulong sa akin itong aking asawa. Ay nako talagang dapat lang dahil kung hindi sa uli ko talaga siya sa nanay niya. Anyway, binuksan ko na nga rin pala itong mga bintana namin tapos itong kortina para makapasok na rin ang sinag ng araw. Tinawag na nga rin ako ng asawa ko dahil tapos na nga din daw paliguan ng kambal. Buti na nga lang kahit saglit lang sila pinaliguan hindi nag-iiyakan yung dalawa. Si Ate Megan naman inutusan kong magsandok ng kanin namin. Napaka-masunurin din talaga nitong si ate dahil kung ano yung iuutos ko hindi talaga nagre-reklamo. Katapos ko nga rin mabihisa ng kambal eto at kumain na rin kami ng umagahan namin. Si Ate Megan naman ayan at sa lapag lang daw siya kakain. Wala na kasing upuan dahil pumunta nga dito si Papa sa bahay. Ayan si Papa nasa likod, hindi na siya kumain dahil kakatapos lang din daw niya kumain. Punta siya dito para sabihin na nagluto nga daw si mama ko ng biko. Alam niya kasi na gustong gusto ko ang biko lalo na kapag kaluto ni mama ko. Tapos kung kumain, dali-dali na akong pumunta kila mama. Alam niyo naman kapag kaluto ng nanay natin, walang tatalo sa sarap niyan. Ito nga ang niluto ni Mama Mio, biko ang tawag niyan namin dito sa Cebu. Hindi ko lang alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Ang dami nga nito niluto ni Mama mga mi dahil akala niya birthday ng apo niya ngayon May 6. Alam pa nga niya babiyahe kami papunta doon. Yun pala sa June 6 pa yung birthday, kaloka. Matanda na talaga si mama ko. Magse 70 years old na din kasi talaga siya mga mi. Anyway, sobrang dami ng isinandok ni mama para sa amin mga mi. Inaalam talaga na paborito ko talaga tong luto niya. Eto nga pala ang aking mama at magkamukha kami, diba? Nabigyan pa sila ni Lord ng mahabang buhay at malulusog na pangangatawan. Makadami at ang taas ng pangarap ko mga mi at isa na doon para kila mama at papa. Kailangan nating mangarap ng mataas kasi kung hindi, sino ang kukuha nun para sa'yo, diba? Tapos hindi mo naman yan pwedeng iasa sa iba. Kung may pamilya na tayo, ipursige pa rin natin yung pangarap natin para sa magulang natin. Yung tunay na laro ng buhay, yung kahit pagod na pagod ka na, hindi ka pwedeng umayaw. No excuses, no dramas, no alibis. Kailangan talaga nating kumilos. Anyway, pinadala na rin sa akin ni mama yung para sa dalawa ko ring kapatid. Eto nga at bagong ligo ako at i-flex ko ulit sa inyo itong aking bagong dress. Hindi mo na kailangan mag-bra dahil padded na siya at napaka-comfortable niya talaga suotin, promise. Adjustable din ang strap nito at pwedeng-pwede din to sa mga buntis. Dahil meron nga rin ako nabiling bagong skincare kahapon kaya eto itatry ko na rin. Parang kailangan ko na din kasi talagang mag-skincare dahil parang napapangitan na sa akin yung asawa ko. Minsan kasi nasisipatan ko siyang tumititig sa akin. Hindi ko malaman kung nagagandahan o kaya nagsisisi baga. Anyway, yung una ko nga palang inilagay ay toner, tapos ito naman ay sunscreen. In fairness ha, ang ganda nitong sunscreen nila, hindi malagkit feeling, tapos nakakaputi rin siya. Anyway, nagwalis-walis na nga rin pala ako, tapos yung mga bata naman, pinabantayan ko dun sa asawa ng aking kapatid, para makapag-focus na rin ako sa paglilinis. Magmamap rin kasi ako at baka madulas din yung mga bata. Super satisfied ko din talaga mga mi dito sa vinyl namin. At sana soon, maipagawa na rin namin itong bubong namin, tapos makapag-kisame na rin. At saing na nga rin pala ako dahil alas 4 na rin ng hapon. Kung gaano kalinis yung sala namin, gano'n naman kagulo itong kwarto namin, nakakaloka. Pasensya na po sa background mga mi dahil naghahabulan yung kambal namin. Grabe din talaga ay sobrang kalat talaga ng kwarto. Yung mga damit naman may mga nalabhan na yan, kasipagan na lang talaga ng pagtutupi yung kulang ko para malinis na talaga tong kwarto namin. Nakailang laban ako pero hindi pa talaga ako nagtutupi. Palinisin mo lang talaga ako lahat-lahat basta wag lang ang pagtutupi. Fast forward tayo mga mi. Eto at nakapagligpit at nakapagwalis na rin ako pero hindi pa ako nagtutupi. Sinampay ko na rin. Itong isinalang ko sa washing machine kanina para banlawan. Kahapon pa kasi ito nalabhan kaso nakalimutan kong isampay kaya ayun medyo nangamoy siya. Anyway, dahil tapos na ako sa lahat ng mga gawaing bahay kaya heto at maghahanap na naman ako ng para sa uulamin namin para sa aming hapunan. Eto at nagsuklay na nga rin pala ako tapos nag-lip tint para hindi naman halatang anemic na tayo dahil sa kakapuyat. So yun nga, pagkatapos ko, pumunta naman ako dito sa may kalsada dahil nga ipanasyal nga yung mga bata. Ito din talagang kambal namin, gustong gusto talagang maglaro ng lupa. So yun, nang mauwi na kami sa bahay, nagpatugtog na rin ako ng worship song. Nakaka-relax din kasi talaga kapag kaganyan yung pinapakinggan natin. Anyway, yung lulutuin ko na nga lang pala na ulam ay ginisang alugbati. Ano rin kasi ibang preskong gulay mga mi, tapos yung iba naman palantana pero ang mahal pa rin. Habang ibinababad ko pa nga din yung alugbati sa asin, eto tisilansan ko na din itong mga nahugasan kong plato kanina. Para na rin hindi masyadong
crowded tingnan yung lababo namin. Hugasan ko na nga din yung alugbate, eto at magluluto na rin ako. Nakapagod din talaga Mino, mag-isip ng uulamin sa araw-araw. At hindi naman tayo nakakapunta sa palengke agad dahil mayroon naman tayong bata. Hindi talaga sa pinaka-challenging sa isang pagiging nanay ang pag-iisip ng uulamin sa araw-araw. Literal na ginisang alugbate lang talaga itong mga mi at walang halong karne. Kailangan pa kasing pumunta ng palengke para makabili ng karne. Okay naman to, kahit ganito lang, masarap pa rin naman basta lalagyan mo lang din ng oyster sauce. Karte na lang din talaga at paborito din naman to ng asawa ko. Tapos yung mga bata naman, paborito nila yung sabaw nito. Sobrang nababanguhan din talaga ako nitong amoy na ginisang alugbati. Lalagyan ko din talaga yan ng katamtamang tubig mga mi para naman may sabaw-sabaw din yung mga bata. Ito nga din dahil maya-maya binigyan kami nitong ulam ng aking kapatid. Tapos mga bandang alas 8 naman dumating na rin tong papa nila galing sa pamamasada at ayan may dala siyang tinapay para sa mga bata. Etong planggana yung patuluan ko ng mga plato namin at tingnan nyo naman nasasalo pa rin yung tubig. Buti na lang at dumating na nga itong Lucapin dish drainer na in-order ko. Napakaganda ng quality nito. Tingnan nyo naman yung pagka-plastic niya napakakapal talaga. Siyempre may kasama na rin tong draining port para diretso na rin yung tubig sa lababo natin. Detachable din yung mga parts and rotating 360 itong drain port. Meron na rin yung kasamang 2 compartments for kitchen utensils. Pwede mo yan ilipat left and right kung saan mo gusto. Available nga pala ito sa small and large size. No worries kasi napaka-space saver and Nordic design na rin to. Sa talaga tong dish drainer na to sa pinaka the best budol ko. Super highly recommended ko talaga to sa inyong mga mi. Promise must buy to. Check out na rin kayo mga mi. Nasa comment section yung link kung saan ko nabili. Yun lang. Bye. Thank you.